sa amin sapagkat sandali kami po ay nagkukulang din. Kaya Panginoon Diyos, gabayan mo po at patnubayan ang aming mahal na pastor na ito. Nabigyan pa ng mahabang buhay. Alam niya sa lahat. Gospel everywhere, anytime. Kaya Panginoon Diyos, salamat sa kabutihan mo. At ngayon po ay dito kami upang bigyan ka muli ng walang hanggang kapurihan. Salamat. At kahilingan na nawa po ang krisis na ito sa buong hindi lamang po sa Pilipinas, sa lahat po ng bansa ay patawarin mo pong lahat ang mga nagkakasalang ito upang aming mga panalangin ay makarating sa trono ng iyong biyaya. At nawa po, nasa iyo po ang kontrol ng lahat ng bagay. Nawa, Panginoon Diyos, sa isang salita mo ay mabalik sa normal ang buhay ng lahat. Kaya patawarin mo po lahat. Patawarin, Panginoon Diyos, sapagkat napakalaki po talaga ng kasalanan ng sanglibutan. Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Anumang bagay, kung nanaisin mo ay wala pong imposible. Nangyari na po ito noong unang panahon na nagkasala ang mga tao. Pero nang lumapit at nagpakumbaba sa iyong harapan, ay ibinalik mo ang kanilang dating kalagayan, ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Ang salita mo, Panginoon Diyos, ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya salamat po, O Diyos, na isang araw ay madarama namin ang pagbabalik ng normal na buhay. At ngayon din po, dalangin namin na lahat po ay nakatune in na. Ang mga kapatid, saan man sila naroon, pagpalain mo po at bigyan ng magandang oras ang oras na ito para ikaw ay aming papurihan. Kaya salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Mga unspoken prayer na hindi namin mabanggit sa looban mo, ikaw ang ibigay ng katulad namin. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ngayon po, ang ating mahal na Dea ang magbibigay ng awit para sa Panginoon, makalangit na awitin. Dea, asaan ka? Praise and worship. Sister Norma. Si ano po? Si ano po, Sister Elaine, ang praise and worship. Siya ba? Ay, sorry. Akala ko si Dea. Sister Elaine, oras na para awitan ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y magpuri sa Panginoon. Ang una ko pong kakantayin ay Gintong Panahon. Gintong Panahon. Amen. Thank you, Lord. Bawat oras at sandali magpupuri sa'yo lagi. Pagsambay mananatili sa'yo ang walhati sa bawat oras at sandali. Susunod sa'yo lagi.
salita mo'y manatili. Sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Yan maging buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsamba, mananatili sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali, pupuri sa'yo lagi. Salita mo'y mananatili sa buhay ko. Lingkod sa'yo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Lingkod sa'yo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Kung buhay sa'yo, Panginoon, ang bawat sandali maging gintong panahon. Ang ikalawa ko pong aawitin is ligtas po. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay bulong mo'y natatangi, pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatag. Sandig ka ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka,
Lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Pulong mo'y natatangi, pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tatawag. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. May dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Puso ko ay nahanap sa iyo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa. Ang huli po nating awitin is Jesus, I Need You. Hope be my ending, Lord, when the world has fallen from, stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you now. This grace, Lord, heart sing out your praise forever. Beauty for ashes, find the weak and contrite. There is burning, carried into the light. Jesus, I need you every moment. I need you.
Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy, rise before me, rise behind me. Your love and kindness has never failed me. Christ before me, rise behind me. Remember love, remember mercy, rise before me, rise behind me. Your love and kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember mercy, rise before me, rise behind me. Your love and kindness has never failed me. Rise before me, rise behind me. Yeah, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Thank you po. Sa Diyos po ang papuri. Purihin ang Diyos sa nakalangit na awitin. Tunay na kahit sa pamamagitan ng awit, ang Panginoon ay ating nabibigyan ng kasiyahan, kaluguran. Kaya huwag tayong magkulang na siya ay ating awitan at bigyan ng kagalakan. Panalangin at awit ay magbibigay ng kagalakan sa ating Panginoon. At ngayon mga kapatid, andyan na po ba kayong lahat? Susunod ang testimony. Sino po ang magbibigay ng patuto? Trial o blessing, dapat po nating ipagpasalamat sa Panginoon. Meron po ba? Kung sakali ay ako na po ang mauna. Ay, purihin ng Diyos na tunay na napakabuti ng ating Panginoon. At lagi kong ang sinasabi na sa buhay ko ay nandoon lagi ang kanyang biyaya at pagpapala. Sa ganitong kalagayan natin ay hindi po nagkulang ang Panginoon. At ito ang lagi kong ipinapaalala, sinasabi sa lahat, na sa umaga pa lamang po pagkagising, ay wala nang hanggang pasasalamat
sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkakaloob ng Panginoon. Kaya ano pa sabi ko ang hahanapin ko? Dumating man po itong ganitong pangyayari sa ating mga buhay, nandyan ang Panginoon. Hindi po tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. Kahit po sa pamamagitan ng teknolohiya, abot kamay tayo. Nagkikita-kita at nagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Sa lahat ng bagay ay nandiyan po siya. Katulad po ng mga pagpapala sa lahat, hindi niya tayo iniwan. Kaya ano ang aking masasabi? May dumating man pong mga pagsubok sa buhay ko. Ito po ay ipinagpapasalamat ko. Dahil kung panay lang naman pong biyaya ang ipagpapasalamat ko, ay paano naman po yung mga pagsubok na dumarating? Ay doon tayo dinadalisay ng Panginoon. Para ito na sinasalang sa apoy. Hindi naman niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Tinitignan ng Panginoon kung hanggang saan ang ating pananalig sa Kanya. Kaya hindi po ako nawawala ng pag-asa. Marami pong trials na dumarating sa buhay ko. Pero kung paano ako nagpasalamat sa mga blessing, ganun din po sa mga trials. Dahil alam kong madadala niya. Alam kong madadala ko ang pagsubok na iyon. Katulad po ng mga halimbawang nakikita natin yung ang Panginoong Hesus ay ito po isang halimbawa lang na sasabihin ko sa inyo dahil lagi kong naaalala ito kung may trial sa buhay ko na ang Panginoon ay naglalakad, may kasama siya sa buhanginan. Magkasama sila. Pero ng bandang huli ay nag-iisa na lang ang ating Panginoon. Nasaan na ang kanyang kasama? Yun po ay isang talinghaga na yung dalahin natin ay ang Panginoong Hesus ang nagdala. Pinasan niya, kaya nag-iisa na lang siya. At yan po ay napakalaking aral sa buhay ko na hindi ko nalilimutan. Dahil lahat po ng pagsubok ay dumating na sa buhay ko. Pero nalampasan po lahat. At ngayon, ang kagalakan, kapayapaan, at pagpapala ay ipinagkakaloob ko niya. Sa edad ko pong ito, 84 na ako. Purihin ng Diyos. Dahil sabi ko nga, ay wala po akong nadaramang anumang karamdaman maliban po dito sa tuhod. Medyo mahina ng lumakad. Pero malakas pa rin po ang katawan. At ang lagi ko pong hinihingi, dahil ang sabi nga, walang retirement sa Panginoon, ay huwag pong magbago ang aking kaisipan na huwag akong makalimot sa kanyang mga salita. Yan po ang lagi kong ipinapanalangin sa Panginoon. At ang isa pa po ay yung noon, inihingi ko po ito ng tawag na ang sabi ko, hindi ako magpapabaksin. Dahil ang aking faith, without doubt, faith talaga po, nasa kanya lang. Ako nakadepende. Ang sabi ko, bakit ako magpapabakuna? Siya rin naman ang magpapagaling. Dumirekta na ako sa kanya. Ayoko na lang kung ano-ano pa. Pero, nang kumilis po ang banal na espiritu sa buhay ko, kinonvict ako. Dahil ang sabi, lahat po ng mga anak ko, mga apo, lahat-lahat, ay hinihingi na ako'y magpabakuna. Dahil pag hindi raw ako nagpabakuna, wala akong parang card, gate pass na hindi ako makakalabas. Kung may pupuntahan po, mag-iisa lang ako sa bahay. Kaya, Panginoon, sabi ko, sige na nga po, susunod na ako sa protocol ngayon na sinasabi na pag wala yung card na yun sa vaccination, hindi ka makakalabas ng bahay. Ayokong maiwang mag-isa. Sabi ko, mamamasyal, may pupuntahan sila, ako sa bahay. Kaya, sabi ko, Panginoon, ang aking faith ay hindi nawawala. Nasa iyo pa rin. Pero susunod po ako sa protocol ng pamahalaan na ito. Kaya nagpabaksin po ako noong nakaraang linggo. Purihin ng Diyos dahil Johnson & Johnson, one dose lang. Wala na po. At wala naman pong masamang epekto maliban sa medyo na hilo lang ako, na gusto ko ay laging nakahiga, natutulog. Maliban po doon ay wala.
napakabuti po ng Panginoon. Kaya ang dapat ko itong pinagpapasalamat na ang kanyang biyaya at kapala ay hindi po nawawala. At gayon din po sa lahat ng mga mahal ko sa buhay, nasa maayos silang kalagayan. Ang mga anak ko, apo ko na nasa ibang bansa, pinagpapala po ng Diyos. Nasa mabuti silang kalagayan sa kanilang mga gawain. At yung pong anak ko na yung umuwi dito, ilang buwan siya diyan sa California. Ngayon po, nang siya ay magbalik sa trabaho, ipin-remote pa po siya. Siya na ang chief ng Assessor's Office ng City Hall ng San Jose, Nueva Ecija. Kaya ano pa po ang hihingin? Maging ang mga anak ko sa kanilang trabaho, nasa mabuti pong kalagayan. Ang isa ay manager ng Land Bank. Siya ang nakakaalam kung saan nakakarating. Kung may problema man po dumarating, ay ang Panginoon po ang nagbibigay ng katugunan. At lahat-lahat po ay ipinagpapala niya. Hindi po niya kami iniiwan, hindi pinababayaan. Pati po itong mga bata, itong maliliit na ito, sa aming mga panalangin na huwag silang makalimot sa spiritual na karunungan. Maliliit pa, kahit po yung batang iyon, na iyak ng iyak kanina, pag nakita niyang hawak ko na ang Bible o kami ay kakain, Amen, ang kanyang sasabihin. Naririnig niya, nakikita niya. At yan po ay labis kong ipinagpapasalamat na kahit po sa salita ng Diyos ay huwag silang makakalimot. Aanin nga natin ang kayamanan na panlupa kung iiwanan din natin. Ang mahalaga ay ang salita ng Panginoon Diyos. At yan po isang labis na katuwaan, lalo na po sa ating mahal na pastor na walang sawa na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Dahil sa araw-araw, iba't iba ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. Salamat po sa kanyang walang sawang pagbibigay sa atin ng pagpapala na binigyan tayo ng kanyang likod na hanggang sa ngayon, bata pa po, mga bata pa kami kami nagkakasama-sama hanggang sa ngayon. Kahit magkakalayo ng kalagayan, magkalapit pa rin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya yan po ang labis kong pinagpapasalamat. Kung napakahaba man ang testimony ko, yan po ang laman ng puso ko. Kaya purihin ng Diyos. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Sa Kanya po ang pinakamataas na papuri. Amen. Yeah. Thank you, Lord. Baka po mayroon pa. Huwag kayong mahiya. Ako po, Sister Norma. Okay. Opo. Patuloy po akong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan na patuloy na pinagkakaloob ng Panginoon sa buong pamilya. Salamat sa Panginoon sa kalakasan pisikal at higit sa lahat ang kalakasan spiritual na pinagkakaloob ng Panginoon na sa kabila na ng mga pinagdadaanan namin, mga pagsubok, ay pinasasalamatan ko ang Panginoon dahil nagtitiwala ako na ang lahat po ng mga bagay na dumadating sa buhay natin ay merong mga purpose, may mga dahilan po. At sinabi nga ni Sister Norma na mga pagsubok ay pinahihintulutan ng Panginoon sa buhay natin dahil ito yung magpapatatag sa ating pananampalataya at dito lalalim ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang lahat-lahat po ay pinasasalamatan ko sa Panginoon. Blessing man, pagsubok man o ano man ang nararanasan namin ay sa Panginoon kami laging nagpapasalamat. Walang parang pag lahat kasi pag nagpapasalamat tayo sa Panginoon, pag dumadanas tayo ng mga pagsubok, ay kasama yung luha. Pero ang pagpapasalamat sa Panginoon kasi, ang gusto kasi ng Panginoon na lagi tayo nagpapasalamat sa Kanya, ano man ang mga nararanasan natin sa buhay. Kaya sa Panginoon po ang kapurihan sa patuloy na proteksyon ng Panginoon na katulad ngayon na on August 6 ay ECQ na naman po ang NCR, kasama po yung Valenzuela. Kaya pinasasalamatan ko rin ang Panginoon na bagamat nangyayari yung mga ganyan, but nagtitiwala pa rin ako sa Panginoon na siya ang may control ng lahat. Siya ang makakagawa ng lahat dahil
ang lahat ng imposible ay magiging posible sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na bagamat pabalik-balik na lang tayo, wala nang katapusang ECQ, wala nang katapusang lockdown, ay patuloy pa rin na pinalalakas tayo ng Panginoon. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon na nakahang lang tayo, kundi bagkos ay patuloy tayong pinalalakas ng Panginoon. Sabi nga ni Sister Norma na wag lang natin kakalilimutan talaga yung mga obligasyon natin para sa Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon na bagamat dumadanas tayo ng mga ganitong mga pangyayari, ay nandiyan naman ang Panginoon, laging nakatunghay sa atin. Hindi tayo iiwan, ipababayaan man ng Panginoon. Kaya patuloy akong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na ang lahat po ng mga pangyayari, sabi nga sa mga salita ng Panginoon na all things work together for good. Kaya salamat po sa Panginoon sa lahat na bagamat andito na naman kami sa lockdown, andito naman kami sa ECQ, sobrang hihigpitan na naman kami. Mahigpit na talaga ang itong ibinibigay sa amin ngayon dahil parang gusto nila na mag-ingat. Bagamat may bakuna, magse-second dose na rin ako on August 16, ay pinasasalamatan ko sa Panginoon na magiging complete na rin yung aking vaccination namin ni Justine. At pinasasalamatan ko rin dahil sila Brother Celso ay complete vaccinated na rin sila doon sa barko. At bukas ay babakunahan na rin si Stella, kaya ihihingi ko po ng panalangin mamaya kay Pastor yung patuloy na pagkilos niya sa buhay ni Stella tomorrow na kanyang first dose. Si Tata po ay tapos na sa kanyang first dose, si Victor din ay naka-second dose na. Kami na lang ni Justine on August 16. Kaya sa Panginoon po ang kapurihan ng lahat na sana pagdating ng darating ang panahon na magiging masaturate na ang buong bansa ng bakuna para magkaroon man ng mga sakit kasi itong virus na ito makaranas man ng mga viruses pero hindi na darating na mauospital pa dahil meron ng panlaban. Yun po. Salamat po sa Panginoon at sa Kanya po ang pinakamataas na papuri. Yun po. Salamat po. Pagiging ng Diyos, tunay lang napakabuti. I love you. Thank you, Lord. Sino pa po? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil tapos na rin po kami bakunahan, 3. Si Mayan, si Nanay, tsaka ako po. Ang ano po sa amin, Johnson & Johnson po. Bali, isang dose lang. Dahil po, medyo masama pa po pakiramdam ko. Si Mayan. Pero okay naman po, mabigat lang sa katawan. Parang mas malakas pa nga si Nanay sa amin kasi siya wala pong symptoms talaga eh. Sa amin lang po, mga bata. Pang senior ata talaga yan eh. Opo. Pero yun po yung dumating dito sa amin eh. Yun po, pasasalamat po sa araw-araw na kaligtasan, tapos sa lakas. Yun po. Puri ng Diyos. Tama. Thank you po. Buti ng Diyos. Ang lahat ay may papala. Sino pa? Huwag kayong mahiya. Ako din po. Sa Panginoon. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Kahapon natapos po yung doctor's appointment namin ni Pastor. Ako po ay nagpa-pap smear. Si Pastor naman ay nagkaroon ng doctor's appointment. Maganda kasi dito dahil ang doktor po ang nagbibigay sa iyo ng appointment, sila pa yung nagpapatawag sa iyo. At nakalibre din si Pastor ng pang-BP. Nag-request siya ng pang-BP, nabigyan siya ng libre. At salamat sa Panginoon Diyos na sa araw-araw na pag-iingat siya sa amin. Bagamat dito, halos lahat may bakuna na rin. Kasi dito kahit saan pwede ka magpabakuna eh. Basta sa mga pharmacy, sa mga clinic, libre lang yan. Magpapa-schedule ka lang. Pero kahit ganun pa man, stricto pa rin sila sa paggamit ng
mask, kailangan nakamask pa rin. Pero yung iba, matigas din yung ulo, hindi nagmamask kasi yung katwiran nila, nabakunahan na sila. Pero kami, nagmamask pa rin kami dahil mahirap na eh. At salamat sa Panginoon Diyos na sa patuloy na pag-iingat sa aming lahat, sa aking mga anak, sa mga apo, manugang, at kay Pastor. Patuloy ko pa rin dinadalangin yung aming green card na nawa ma-release na para naman makauwi na kami dahil uwing-uwi na po kami. Inaantay namin na ang pakiramdam ko na-lockdown kami dito hindi ko naman ini-expect noon na tatagal ako ng ganito dahil ang expectation ko noon hanggang June lang ako magkikita pa kami magpang-abot kami ni Rialyn sa bahay. Hindi ko na sila naabutan, hindi ko na rin na abutan na nang umalis yung mga bata. Kaya hinihingi namin yung prayer nyo na ma-release na yung green card namin, makauwi kami ni Pastor. Yun lang. Salamat sa Panginoon Diyos, sa kanyang kapurihan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Meron pa po ba? Sino po? Wala na po? Ako po, meron pa po ako. Hapol na. Ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating Panginoon kasi sa kabila nung nagkasakit ako nung 1 linggo kasi trangkaso talaga yung namin, yung nangyari dun sa bahay, naghawa-hawa na ako kami. Ngayon, yung biyanan ko naman yung may sakit, ubo si Pundi. Ngayon, ang nangyari, meron pa po akong ubo, pero hindi na ako nilalagnat mula pa ho nung Lunes yata. Nung Sunday. Ngayon, ang nangyari, ni-schedule ako ngayon ng vaccine. Bukas daw ang schedule ng vaccine namin. Ngayon, ang problema ko, may ubo pa kasi ako, tsaka pa yung lalamunan ko. Kaya hindi ko alam kung pwede yun bukas kung babakunahan nila kahit merong ubo. Kasi yung plema, hindi pa rin nawawala. Medyo matigas pa rin yung ubo ko. Pero okay naman na siya. Kaya lang, baka magka-conflict yung kapag lalo't Sinovac yung aming i-inject yata bukas. Kaya sama na lang natin sa pray. Sa pag-iingat na sa akin kasi nandito po ako ngayon sa Batangas City. Sa pagbabiyahe ko sa pagmumotor. Although nakakadaan naman kami pagka yung merong mga checkpoint. Basta sabihin mo lang kung saan ka nagtatrabaho. Kaya sa buhay at kalakasan na patuloy niyang pinagkakaloob sa pamilya namin kahit na nagkasakit kami. Si Mrs. nung isang gabi, talagang yung tenga niya, nagdudugo talaga yung tenga niya kaya hindi ako nakatulog nung isang gabi na yun. Kasi yung sipon niya, doon lumabas sa tenga niya, baliktad yung kanyang siguro sa kakasingan niya yun Gawa nung parang, ngayon medyo, nung napatakan na siya ng gamot na antibiotic, pinapatak sa tenga, medyo nawala daw yung sakit. Kaya lang para siyang bingi. Kasi parang naapektuhan yung kanyang eardrum. Gawa ng sipon. May dugo kasi na lumalabas. Kaya isama na lang natin sa prayer yung tuluyang paggaling. Yun lang po ang aking pinagpupulit pasalamat sa Panginoon na talagang yun nga sa pagsubok, sa mga trials na lahat naman dumadaan sa ganun kasi wala namang exempted. Kaya kailangan lang natin magpatuloy na natapaman tayo, kailangan natin bumangon. Kaya yun ang aking pinagpupulit pasalamat sa Panginoon kasi talagang kahit ano man na mangyari, sabi ko nga pagka nagpe-pray ako, sabi ko kasi nung isang gabi talagang nilalagnat ako. Kasi talagang iba yung pakiramdam ko na although negative naman yung aking result sa swab test. Kasi napakasakit pala talaga pagka nagpa-swab test ka. Kasi yung ilong mo susundot Ang nangyari sa akin, 2 beses sinundot yung ilong ko kaya nung unang sinundot, kanan, kaliwa, tapos yun yung sa swab test. Kasi 2 yung ginawang sa akin test Para makapasok ako dun sa ospital, kailangan i-antigen ka din. So para swab test din. Tutusukin na naman.
Kaya yung sakit, ang sakit talaga. Sabi ko, habang tinutusok nga ako, hindi ko mapigilan lumuha yung tenga, yung mata ko. Sobrang sakit. Kaya praise God kasi negative naman lahat. Kaya napakabuti ng ating Panginoon kasi hindi niya tayo pababayaan. Kaya talagang dapat lagi tayong continuous na. Ngayon, medyo nagpahinga muna ako sa pagbablog kasi medyo naglaylo muna ako para ano. Pero meron pa din naman akong kinakausap na mga subscriber. Yun na lang muna para mabawasan lang yung load ko kasi sobrang dami kong iniintindi, lalo ngayon sa trabaho. Kaya yun lamang po ang aking pinagpupusulit pasalamat sa ating Panginoon. Amen. Ng Diyos, ang kailangan ay huwag tayong magpapabaya dahil ang sabi ng Panginoon, sa akin ang awa, sa inyo na ang gawa. Amen. Kaya ingat. At saka yan ang kaso, may binat, baka nabibinat. Kaya patuloy lang ang pag-iingat. Sa ulan kasi, yung isang linggong ulan, doon ako nadali. Kasi minsan naliligo talaga sa ulan. Yun. Sa trabaho kasi. Sa trabaho. Basa ka ng pawis, bigla kang mauulanan. Dito nga, hanggang ngayon, umuulan eh. Ulan ng ulan. Tuloy ang ulan. Pero, ulan, init, ulan namin. Init at ulan. Sino pa mga kapatid? Huwag kayong mahiya. Ako po si Sir Norma. Okay. Ako po. Magandang gabi po sa ating lahat, mga mahal kong mga kapatid, lalo na po sa Panginoon. Patuloy kong pinasasalamatan ng Panginoon dahil sa mga kabutihan niya sa akin, lalo ganun din po sa aking mga pamilya, mga apo, aking mga sambahayan. Yun po, ibigita ko po yung akin pong, yung pong infection ko sa dugo, at saka yung tumubo sa aking leg. Nung pong nagpa-doktor na nga po ako, in-injection na po ako ng doktor ng antibiotic. Tatlo na po ang na-inject niya sa akin. Ngayon, nung ma-inject niya ako na ng 3 beses na, sabi po sa akin, nanay, sabi niya, magpa-CT scan ka. Kasi mas maganda yung CT scan kaysa biopsy. Binigyan niya ako ng referral. Diyan po ako nagpa-CT scan diyan po sa atin sa Valenzuela. Ako po ay lumapit sa DSW. Yung po na libre po yung aking CT scan sa neck. Yung po palang ganun, 2,400 yung plain lang. At sabi po ng doktor, pag ako mayroon ng CT scan, bumalik po ako sa kanya, kaso lockdown naman sa doktor sa clinic. Kasi sarado po siya ng yung clinic niya. August 6 to 20. Kaya siguro bago magkatapusan ako makabalik. At may improvement po yung aking yung aking liig. Kasi po yung sa gawing kaliwa, hindi na po, parang maliit na po. Dito naman po sa kanan, lumambot yung pula niya. Pero meron pong dalawa na natira na yun po yung malaki. Pero lumambot po. Kaya salamat po ako sa Panginoon. At napakabuti po niya. Siya po ang Diyos na talagang wala imposible sa kanyang pagpapagaling sa atin. At ganun din po, salamat din po ako sa ating mga kapatiran, sa ating minamahal na pastor, sa mga prayers na patuloy na prayer sa ating Panginoon na magkaroon po ng complete recovery ang aking karamdaman. Ganun din po, salamat sa Panginoon sa araw-araw na biyaya niya sa aming pamilya, sa aking mga mahal sa buhay, sa pag-iingat niya, sa mga pumapasok po sa amin, lalo na sa mga karamdaman, din po yung bagong COVID ngayon. Salamat po sa Panginoon at patuloy na iniingatan ang aking mga anak. Ganun din po, salamat din po sa Panginoon, sa aking manugang na nasa barko, at salamat po sa
sa patuloy niyang pag-iingat sa araw-araw, kalakasan ng katawan, sa lahat po na aspeto ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at ikaw lang po ang aming itataas sa aming buhay. At patuloy ko pong hinihingi ng prayer sa ating Panginoon na sa ating pastor na i-complete recovery na po ang aking karamdamang ito. Thank you po. Amen. Baka naman may symptoms ng goiter sa EENT. Ano po, yung kailangan yung result po ng yung result po ng CT scan. Oo, hindi ko po nakukuha. At kasi lockdown na sa sa August 6 eh. Kaya after August 20 ko madadala sa kanya, sarado yung clinic niya. Yun po. At prayer ko po na nawa po negative. Yan po. Salamat po. Salamat po. Thank you, Lord. Meron pa po ba? Ako po. Okay. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kalakasan po at negative po kami. Kala ko po positive ako kasi late po lumabas yung resulta namin eh. Kami pong dalawa. Pero negative naman po pala. Praise God po. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng kalakasan at mga pagsubok na binibigay ni Lord. May prayer request lang po sana ako. Sana po ma-workout po namin yung sakit po ni Mama kasi nalaman po namin ngayon na meron siyang pagbara. Kaya po pala namamaga yung legs niya. Sana po makuha po ng gamot. May awan Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Sister Guy. Hello. Wala na? Sister Guy. Wala na po ba? Ay, purihin ng Diyos. Kung wala na po, mga kapatid, ay dadako na po tayo sa ating pastor sa kanyang mga biyayang mensahe. Okay, magandang gabi sa bawat isa na kasama po sa ating panalangin ngayong gabi. At ako po ay nagpasalamat sa Thank you. Sa po kami. Nagulat po na pakataas pala ng blood pressure. Takot din yung doktor. So, sure. May ginamot doon mismo. Pinainom ako yung blood pressure. Binago yung aking gamot. Tataka sila bakit mas. Salamat naman dahil nung tinanong ako kung malayo yung inuupan ko, sabi niya hindi ka pwede mag-drive dahil medyo malayo. Kailangan mo na bumaba blood pressure. Baba naman sa biyaya. Kaya ngayon medyo hilo-hilo tayo dahil sa pagtaas ng aking blood pressure at sa magamot na iniinom. So kung dala po natin ating mga Bible ay minsan pa natin pagbulay-bulayan ito, yung sinasabi ni Apostol Pablo sa ng Corinto 15:55. 1 Corinthians chapter 15 verse 55. Madalas na po natin itong talakayin, bahaging ito na banal na kasulatan. Yung kamandag, ang kamatayan. At ang sabi po rito sa 1 Corinthians 15:55, nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng
Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pagitan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Diyos po ang magpala sa salita niya na nabasa ngayong gabi. Ayon po sa statistic ng Department of Health, noong August 23, ito ay umaabot na po ng 28,000 mahigit ang mga namamatay sa Pilipinas. At nakakabahala na ngayon naman ay magla-lockdown dahil sa napakataas na kaso at napok ng hospital sa halos. Ayon sa statistic, 5% pa lamang ng mga Pilipino ang nabakunahan. Masyado pong mababa pa. Kaya malakas pa rin ang hawaan. Ay mga nasawi, no? Dahil po sa banta at pagkahawa ng COVID-19. Sa pagdaan po ng maraming panahon, tayo ay nasa ilalim ng pandemyang ito. Ang kamatayan po ay di tumitingin. Ang kamatayan, walang sinisino. Walang pinipili ang kamatayan. Kahit ano ang estado mo sa buhay, mayaman ka man, mahirap ka man, malakas ka man, ay hindi po natin pwedeng takasan ang kamatayan. Sa ating pagsilang sa mundong ito, kaagad kamatayan ang ating kakaharapin. Bagamat iba-ibang panahon ay dumarating at darating ang kamatayan. Kamatayan ay kumakatok sa bawat pintuan ng tahanan. At sa mahabang panahon na pagtuklas kung paano ito mapipigil, ay wala pong sinumang nakalikha para sa pangkontra ng kamatayan. Kaya marami ang nababahala, natatakot na ang kamatayan ay kakatok sa buhay ng isang. At ang sabi ng Biblia, sa ayaw natin sa gusto, tiyak na tingnan ka. Pagkatapos ng kamatayan. Ang kamatayan ay appointment. Bawat tao. At ang katotohanan ng dala ng muling pagkabuhay ni Kristo, pagkalipas ng 3 araw nung siya ay mapako sa krus, ay natalo na po ang kamatayan sapagkat paano nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Ang mga sumampalataya sa kanila bagamat mamatay ay matingman. At yan po yung malaking pag-asa ng isang taong lagak na kanyang tayo.
Kristo. At ang kaaway ay na maari ng talunin. Maaring matalo na ang kaaway dahil pinasok na ni Kristo ang pintong lagusan ng Hades at inangkin ang isang tiyak na tagumpay laban sa kanya. Alala ko po yung kwento tungkol kay Alexander the Great. Si Alexander the Great ay kinilala na isang husay na mananakop. Siyang bansa na sinakop. At siya po ay nagtagumpay sa larangan ng pakikipagdigma sa lahat po. Ang gulo ng kanyang buhay. At nung dumating po yung kanyang pagkatalo, siya po ay nasa banig na ng karamdaman at malapit ng mamatay, ay pinatawag niya po yung kanyang mga general, mga pinagkakatiwalaan niyang mga general sa kanyang higaan, sa kanyang deathbed. At siya po ay nagbilin. Sabi niya, meron akong 3 kahilingan sa aking kamatayan. At ang sabi ng general, ano yun ang iyong hihilingin, Alexander? At ang sabi niya, sa aking kamatayan gusto ko ang mga mahuhusay na doktor ang magbubuhat ng aking kabaong. Yan po yung kanyang kahilingan. Mahuhusay na mga doktor ang bubuhat sa aking kabaong. At sa paghatid sa akin sa huling hantungan, sa prosesyon ng aking bangkay, gusto kong isabog yung mga kayamanan, mga ginto, pilak, sa kalsada na aking pinagdadaanan. May sumasabog ng kanyang kayamanan sa daan. At ang pangatlo niyang kahilingan ay, sabi niya, buksan ang nakalabas yung kanyang kamay doon sa kabaong. No, may parte po doon na may butas na nakalabas yung kanyang kamay sa kabaong. At nagtaka po yung mga general, pinagkakatiwalaan yung general sa kahilingan ni Alexander the Great. Sabi niya, pwede po bang paki-explika, pakipaliwanag, bakit ganito yung iyong kahilingan? Ang sabi niya, una, gusto ko yung mga dalubhasang doktor ang hahawak pagbubuhat ng aking kabaong sapagkat para patunayan na walang doktor, walang mahusay na doktor na maaring makapigil ng kamatayan. Sila ay maaring kapagbigay ng konting dagdag na panahon, pero walang makakapigil sa kamatayan. At gusto kong ipakita sa buong mundo na walang pinakamahusay na doktor na maaari po kapigil. At ang pangalawa, sabi niya, gusto kong ikalat, ipamahagi yung kayamanan na aking natamo sa pakikipagdigma sapagkat ang kayamanan ay hindi natin pwedeng dalhin sa kabilang buhay. Wala tayong madadala kahit na ano.
patungo po doon sa kamatayan. At yun ang katotohanan. Ang sabi nga ni Job, ubad akong isinilang, ubad din akong babalik sa aking. Kaya yung pangatlo, kailangan butasan at ilabas yung kanyang kamay doon sa kabaong para ipakita sa lahat ng tao na wala talaga tayong madadala. Doon po sa kabilang. Wala tayong madadala kahit na ano sa kabilang. Si Tutankhamen, isa pong hari na ang kanyang kaisipan ay pag siya'y namatay, gusto niyang kasama niya yung kanyang kayamanan, kasama niyo yung kanyang katulong para mag-alaga sa kanya sa kabilang buhay. At ginawa niya po yun. Ginawa niya yun. Kaya sa kanyang kamatayan ay hinangad niya isama yung kanyang kayamanan, mga ginto, bara-barang ginto. Yun po ay nahukay. Meron pang tagapag-alaga sa kanya sa kabilang buhay. Walang saysay lahat. Lahat ng bagay ay walang saysay. Wala tayong madadala kahit na ano sa kabila po. At ang tagumpay ng kamatayan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Paano siya ay nabuhay na mag-uli sa mga anak ng Diyos ay mayroon ng tagumpay sa kamatayan. Ganap ang kanyang tagumpay sa kamatayan. At tiniyak niya na ang kanyang mga tagasunod ay makakabahagi sa tagumpay na ito. Hindi na dapat katakutan, mga kapatid. Hindi na kinatatakutan ang kamatayan. Hindi na kinatatakutan na kumatok ang kamatayan sa buhay ng isang. Sapagkat katulad ng sinabi ng ating Panginoong Yesus na pagtagumpayan na mabubuhay na magpapit. Ang isang tunay na naglagak na kanyang pananampalataya kay Kristo. Sa kanyang muling pagbabalik ay buhayin ang lahat ng mga namatay. At ang sabi po ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 51 po ng chapter 15. Nasabi, pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit ang lahat ay babago. Yan po yung hiwaga. Na maari po ang isa sa atin ay maaring hindi mamatay kung madatnan tayo sa muling pagbabalik ni Kristo. Hindi na natin mararanasan ang kamatayan. At yan po yung pinakamasayang bahagi sa buhay ng isang tao. Hindi na maranasan ang kamatayan. Kaya sa buhay na ito, na anuman po ang mga kinakaharap natin, mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay, anuman ang sitwasyon, anuman ang nangyayari sa paligid, anak po Diyos ay wala nang kinatatakutan patungkol sa kamatayan.
Lagi ko pong sinasabi sa aking mga preaching na ang isang Kristiyano ay immortal hanggat hindi pa tapos si Kristo sa kanyang buhay. Hanggat mayroon pang ipinapapagawa ang Diyos sa atin, ay walang kamatayan ang isang Kristiyano. Pero pag tapos na ang Diyos sa buhay mo, ay kukunin ka na niya para ikaw ay makapagpahinga. Pero salamat dahil napagtagumpayan na ang kamatayan. Kaya tayo ay binigyan ng malaking pag-asa. No? Ang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo ay isa po napakalaking halimbawa. Nauna na si Jesus sa atin at kukunin niya tayo pang isama sa kaniyang ipinaghanda na lugar para sa atin sa langit. Pinalaya tayo ng kamatayan upang maranasan ang maluwalhati at makalangit na presensya po ng ating Panginoon. Walang anumang sakit ang pipigil sa atin. Di makapipigil ang karamdaman. Walang kapahamakan na makakaagaw ng buhay na walang hanggan ay binigay ng Diyos bilang biyaya sa atin. Pansamantalang ihiwalay tayo ng kamatayan mula sa ating mga minamahal. Ngunit ilalagay naman tayo sa presensya ng isang nagmamahal sa atin ng higit sa lahat. At yan po ay ang ating Panginoon. Ang kalwalhatian ng Diyos ay ang kanyang presensya. Ang kamatayan, ang ating pinakamahigpit na kaaway, ay paraan lamang upang maranasan ng mga mananampalataya ang kalwalhatian. Huwag po nating hayaang nahadlangan ng pagkatakot sa kamatayan na panghawakan ng isang ganap na kasiyasiyang buhay. Sabi nga, hindi mananakaw ng kamatayan ng buhay na walang hanggan. Hindi po maaring nakawin ng kamatayan ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, na siyang pamana sa atin po bilang anak ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon sa mga katotohanan ito, na ang kamatayan ay hindi maaring agawin yung kaloob na buhay na walang hanggan ni Kristo sa atin. At ipinaghanda tayo ni Jesus ng isang lugar na tutuluyan doon sa langit, na higit po sa ating mga iniisip. Sabi po ng Juan 14, sulat ni Apostol Juan, Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 4. Sabi niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Hindi gayon, sinabi ko, na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo na matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan. Magandang pangako. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko.
sapagkat siya lamang ang nakiklaim na siya ang tunay na daan, buhay at sangka. Kaya ang kamatayan po ay hindi na kinatatakutan. Ang isang tunay na anak ng Diyos ay mayroong napakalaking pag-asa. Ang kamatayan ay wala nang kamandag sa buhay ng isang Kristiyano. Death has no more stain in the life of a believer. Sapagkat mayroon na siyang pahinawala. Hindi na patutungo sa impyerno ang kanyang kaluluwa. Sa piling ng Rahel, nababagabag ka dahil sa pandemya. At ang pag-asa mo ay hindi po nakasalalay sa bakuna. Tandaan po natin, nakasalalay sa kamay ng Diyos. Mabakunahan ka man ng kumpleto. Kung nais ng Diyos na ikaw ay pahingahin, ay wala kang sa ayaw po natin sa gusto, tiyak nakakatok ng kamatayan sa buhay ko, bawat isa sa atin. Pero panghawakan po natin, pangako ng Diyos. Dito po sa 1 Corinthians 15:51, ang hiwaga. No? Ang hiwaga ay pinaalam sa atin at maaari tayong hindi mamamatay. We can skip death kung maabutan tayong buhay ni Kristo sa kanyang muling. Kaya kailangan nating ipaganda, kailangan nating pagandaan ang buhay na ito. No? Lalo na ang buhay na walang hanggan. Ano man po yung ating sitwasyon ngayon, man ang ating kalagayan, lagi nating panghawakan ang mga salita po ng Diyos. At alisin natin ang takot. Hindi matatalo ng kamatayan ng walang maaring makatatalo. May mabigat na mga karamdaman. May kamatayan. Kaya ang sabi niya, walang makapaghiwalay sa ating pag-ibig naman. Maging ang kasalatan, maging ang kahirapan, maging ang puto, at maging ang kamay ay wala po hiwalay sa ibig. Kaya dapat po tayong magalak. Dapat natin ikagalak katotohanan na ang kamatayan ay wala ng kamanda sa buhay mo. Sapagkat si Kristo ang lumupig, ang tumalo, ang tumapos sa kamatayan. Na sa simula ay nilikha tayo ng Diyos na wala sanang kamatayan. Pero dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Di lamang sa pisikal, maging sa espiritu. Pero salamat sapagkat buhay ang pangako ng at mapapanghawak na siya ang tanging makalupig kamatayan kaya't siya ay namatay sa
Diyos po ang magpala sa kanyang magsalita. Tayo po yung manalangin namin Diyos. Muli, papasalamat kami sa iyong daanan po sa bawat isa sa amin. Bagamat kuminsan dumarating mga panahon na kami po kakaroon ng pangamba, karoon ng takot. Kaya Panginoon, papasalamat kami. Bawat takot na dumarating ay pinapawi niyo sa pamagitan ko. Kaya salamat sa mga katotohanan na aming tinanggap. Ano mo ito ng matalim sa puso namin, saan na nalupig niyo na doon sa krus. Sa inyo po, pray sa pangalan ni Kristo. Amen. Dadako po tayo sa ating mga prayer concern. Patuloy po natin idalangin ang mga kapatid natin na naka-line up po para bakunahan. Si Stella, si kapatid na Bugang, at doon din po yung mga naka-line up sa mga kanilang second shot. Patuloy nating ipanalangin na sila po ay bigyan ng lakas ng katawan. Tapos at ganun din, ipanalangin natin yung asawa ni Bugang na si Michelle na meron po problema sa kanyang tainga. Ito pong kagalingan sa atin. At sa pagharap po natin ng panibagong lockdown sa August 6, langin natin sa Panginoon na ang gobyerno natin ay maghahanda po ng tulong dito sa panibagong lockdown. Nangyayari po sa August 6. Any prayer request pa po? Pastor, prayer request po. Sige po. Sa akin pong pamangkin na si Susan Vital, ang complete recovery po ng Panginoon. Kasi po yung nadulas po siya sa bahay nila. Yung pong buto ng kanyang hita, nagkaroon po ng crack. Yung buto po. Ngayon po, inoperahan siya, nilagyan po siya ng bakal, yung hita po niya. At saka nilagyan po ng artificial din buto. At sabi po ng doktor, 4 to 6 months daw po siya bago makalakad. At yun po. At sa akin po, Pastor, yung pong aking CT scan, nawa po yung maging negative yung CT scan ko po at patuloy na i-complete recovery ng Panginoon yung aking karamdaman. Thank you po. Ako po yung aking blood pressure na ma-control. Itan ko. Anyone else na meron pong mga kahilingan? Ako po, Pastor. Sana po ma-workout po namin yung thrombosis po ni Mama. Sana po makuha po ng gamot. Ayun po. Salamat po.
Ilan yan? Sige, gawin ko na. Paklak tayo. Wala na po. Sige, tayo po ay sama-samang lumulog sa Panginoon sa pamagitan po ng sama-samang panalangin ngayong gabi. Kaya isa po tayo sa panalangin ito. At ang pagkakaisa sa paglapit sa Diyos ay naniniwala tayo sa kapangyarihan po ng sama-samang panalangin. Napatunayan po yan ng unang iglesia. Ang sama-samang panalangin ay mabisa. Napalaya si Pedro sa iglesia ay sama-samang. Kaya tayo po ay buko at tayo ay manalangin. At pagkatapos po ng panalangin ito, hilingin ko po si kapatid na Eli na wakasan tayo sa panalangin. Tapos ng prayer na ito. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito sa pagkakataon na mong ibinigay sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos na kami ay binigyan nyo ng kalayaan, pagsama-sama, even sa online, Panginoon, ay nagaganap namin ang aming mga pagsamba, panalangin at pagpupuri sa inyo. Salamat na ang gabing ito ay itinangin nyo, Panginoon, kasama-sama, pang idulog sa inyo ang bigat po naming pasanin, suliranin. Pero na sa lahat ay tinataas po namin ang panibagong protocol ng aming gobyerno 6, yung paghigpit, mapababa ang kaso po COVID-19 sa Pilipinas. Lord, we pray na magiging epektibo ito. Dalangin din namin po. Dahil ito po ay lockdown. Dalangin namin ang aming gobyerno ay mag-prepare na ayuda sa mga Pilipino na maapektuhan po panibagong paghihigpit. Enhance community quarantine. Lord, we pray na ang lahat ng ito ay magkaroon ng maayos na solusyon at mapababa ang kaso. Patuloy naming dalangin, Panginoon. Bakuna ay dumating sa Pilipinas at tumaas po ang porsyento ng mga Pilipino na nabakunahan. Tanging ko, Panginoon, ang iyong patuloy na pagkilos sa aming pamahalaan, leaders, o Diyos, sa nilang gagawing desisyon, Diyos, tungkol po sa kinakaharap naming pandemya. At patuloy naming dalangin po, Iglesia ng PCCI, patuloy na pagkilos mo sa aming activities online, tinataas po sa inyo. Ay ng prayer meeting at patuloy naming dalangin commitments ng pag-isa. Tingasing, patagin, palalit. Dalangin ko, O Diyos, sa gabing ito, sama-sama po namin
sa inyo. Tatanggap po ng bakuna. First shot nila. Taas po natin si Stella. Taas po namin sa biyaya si Tindabugang. Patuloy mo siyang pagalingin ang kompleto sa kanya. Kaso. Ganun din, Panginoon. So sa inyo, sa si Michelle, pero dahil sa pahinga, ang dalangin ko, Panginoon, itong galingan sa inyo. Ipadama mo sa kanya. Lord, tinataas po namin sa gabing ito. Pamangkin po ni Sister Adelina na si Susan Vital. Meron din problema dahil sa iya po ay nagkaroon fracture sa paa. Dalangin ko na kayo din ang Diyos na mag-provide ng financial na kagamitin sa paglalagay ng bakal at pagsisement. Vision mo sa pagkailangan kanyang okay. Or tinataas ko rin na CT scan na maayos po. So, tunawin mo, Pinoon, sa kanya. Sa pagkita, karihan. Bigyan niya rin ng visa ang pinili. Tinataas din namin sa gabi si mother po ni kapatid na Elaine. Pero we pray, Lord, we po sa kanya madama karihan. Ask for your healing touch, Lord. So, pero tinataas din namin, si Jonah, saka si Dia, saka mga sumasampalataya kami sa sila makaranas ng kompletong kagalingan sa inyo. Pero tinataas din namin sa bingit na nakakaranas po ng blood pressure. Yung lingkod, Ceciline, din po, dito, din sa inyo. Tulungan mo kami na naingat kami sa kain na. We pray, Lord, kitang din. We also pray, Lord, maaprobahan niyo renewal green card residence ID kami balik sa Pilipinas. Pero tinataas din namin ang bawat pamilya. Hagi po. BCCI, naman kalagayan ng pamilyang ito. Tulungan mo kami, O Diyos, ng matatag sa pagtiting. Bawat kami patatagin sa aming relasyon sa inyo. Tatas din namin sa inyo seaman, Panginoon, naglalayag, naghahat. Tingin mo sila sa kanilang kalagayan. Ilayo sa anumang ng pahamakan at karam. Dalangin ko, Panginoon,
Patuloy mo silang bigyan ng kaaliwan sa panahon sa kanila. Sa kanila. Tuloy na bigkisin mo ang tali ng iglesia. Kaya namin tinataas sa inyo leadership ng church. Ganun din mga pinansyal na mga patuloy namin dalangin. Pandemyang ito sa inyong timetable, sa inyong tamang oras ay matapos na ito para makabalik kami isang Lord, salamat sa lahat ng mga biyaya tinanggap sa amin. Pilihin ka ulit. Pilihin ka, salamatan ka sa lahat panahon, sa lahat aspeto buhay. Sa inyo po, pinakamataas na po, pangalan ni Kristo. Hilingin natin si kapatid na Ellen na wakasan tayo sa pag. Okay. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Aming Ama't aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, Panginoon, patuloy kami na nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon, sa bawat sa amin at tunay na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang dapat namin na pasalamatan, papurihan at sambahin sa gabing ito sa Espiritu at sa katotohanan. Lord God, bago nga po ang lahat, ay humihingi kami, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa inyo. Hayag man o hindi hayag, tunay o God na talastas mo ang lahat ng nilalaman ng aming mga puso. Kaya gawin mo kaming karapat-dapat, O Diyos, sa gabing ito upang kami, Panginoon, ay tunay na magiging kalugod-lugod, O Diyos, sa inyong harapan ngayong gabi. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa presensya mo ngayong gabi, sa pagpanguna mo sa aming gawain. Salamat sa mga buhay na mga salita mo, O Diyos, na amin na pagbulay-bulayan ngayong gabi. Patuloy, O Diyos, na itimo mo ng malalim sa aming mga puso ang mga salita mo na amin na pakinggan ngayon at tunay ugad na magamit namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay, sa pang-araw-araw naming buhay, O Diyos, habang kami ay nag-aantabay, Panginoon, sa inyong muling pagbabalik dito sa lupa. Lord God, maraming salamat din, Panginoon, sa presensya at sa mga anak mo, Panginoon, na nakasama namin sa gawain ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na provision at protection mo sa bawat isa. At higit sa lahat, O Diyos, ay pinasasalamatan namin sa iyo ang aming mga prayer request, Panginoon, na aming naidulog sa inyo, maging ang mga unspoken prayer request, O Diyos. Patuloy na ikiniklaim namin, Panginoon, na lahat ng aming mga naidulog sa inyo ngayong gabi ay nakarating na sa inyong banal na trono at tunay ugad na tinugon mo na ito ng ayon sa inyong kalooban. Lord God, patuloy na pinasasalamatan ka namin, Panginoon, dahil nagtitiwala kami na ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Lord God, at patuloy na pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa aming pagpansamantalang paghiwa-hiwalay. Patuloy ugad na dismiss mo kami na taglay ang kagalakan, ang kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Na patuloy ugad na ang pagbuklod mo, Panginoon, sa bawat sambahayan ng iyong mga anak ay patuloy ugad na matatanggap namin na ang bawat pamilya ng PCCI, Panginoon, ay magkaroon ng harmonious na relasyon sa isa't isa. Lord God, maging sa aming pagtulog, sa buong magdamag, patuloy din, Panginoon, ang iyong protection, pag-iingat, na kung saan ay sa paggising namin tomorrow, maging ikaw pa rin, Panginoon, ang maging una sa aming mga buhay at maging sentro, Panginoon, sa buhay ng bawat pamilya. Lord, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng papuri, pasasalamat, patuloy na sumasampalataya kami na may pasasalamat sa aming mga puso, O Diyos. Lahat ng aming mga idinulog sa inyo, tinugon mo sa amin ng ayon sa inyong kalooban. In Jesus' name we pray. This is our prayer. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. Gandang gabi ho. Amen. Gandang gabi. Good morning.